sambahin, purihin at paglingkuran ng dakilang Diyos. Sapagkat ito ay kailangan gawin natin pati na paghahanda natin sa mundo ito para kung sakaling bumalik man ang ating Panginoon, hindi masasayang ang ating buhay. Okay? So, magandang umaga sa lahat muli. Muli tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid. So, napakabuti ng Panginoon sa lahat. Bawat isa ay nakarating ng ligtas, mayapa, at tagumpay. Kung hindi tayo sa Panginoon, hindi tayo makarating dito, mga kapatid. Ibig sabihin, nung napisisyon tayo na pumunta sa Panambahan, praise God, hallelujah, nasunod na natin ang dalawang kautusan ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unang-una, amen? So, ang pangalawa natin nasunod na kautusan ng Panginoon ay ang Hebrew 10:27. Huwag natin pababayaan ang araw ng pagkakaipon sabagat na mamalas natin na malapit na ang pagpapay ng ating. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Please guys, sa umagang ito, ang oras po natin ay 3:34. So, matatapos tayo ng alas 9. 30 minutes lang ang ating pag-aaralan. So, wala po maraming pagtatagal, praise God. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon sa mga oras na ito. Praise God. Nasabi po ng mga ngaral o Ecclesiastes, Kapitulo 3, ang talata natin ay 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Sa panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot. Kaya tayo po'y manalangin, mga kapatid, natin ang ating mga mata, bigyan natin ang presensya ng Panginoon. O makapangyarihang Diyos, na may-ari ng lahat ng bagay, may-ari ng buhay at kamatayan, Panginoon. Muli, maraming salamat sa buhay at kalakasan na patuloy na binibigay mo sa amin. Narito kami muling mag-aaral ng iyong mga salita at ilang Diyos na alam namin ito na ito ay pati ng aming pagsunod, Panginoon. Lord, dalangin namin na bigyan mo kami ng makalangit na kahulungan sapagkat alam namin na maliban na ikaw ang magbigay ng pagkaunawa, ay hindi namin ito, Panginoon, maunawaan ang iyong mga salita. Lord, sige lamang kami umaasa sa umagang ito. Bless mo ang bawat isa, Lord. Pakuran mo ng iyong banal na dugo ang apat na sulok ng Panambahan ito, ng templong ito, Panginoon, upang ikaw ang patuloy na kumilos sa aming pagpapatuloy ng Panambahan. Lord, ang lahat ng ito ay pinapalik namin sa iyo ang kapulian at kalwalatian, Panginoon, ng punggalang at Espiritu. In mighty name, Jesus Christ. Amen. Praise God, mga kapatid. So sabi ng Lucas, kung sino makakita, mga kapatid, Lucas Kapitulo 12, talatang 20. So, papagatan natin ito, mga kapatid, na the Bible say about the dead. Amen. Ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kamatayan. Sapagkat ang lahat ng nabubuhay sa silong ng langit, mga kapatid, ay walang exempted sa kamatayan. Sapagkat sinabi na ito ng ating Panginoon sa Hebrew 9:27 na ang lahat ng buhay ay nakatakda na. So, sa kamatayan, mga kapatid, wala talagang makatakas sa kamatayan. Kahit kung ikaw ay nasa sinapupunan pa lang ng magulang mo, mga kapatid, o pinaklalo ka pa lang, ay ikaw ay mayroon ng nakatakdang
kamatayan. Hindi mo lang alam kung kailan o anumang oras darating, maaaring bukas o ngayon o mga sa susunod na buwan. Pero talagang ang tao na nilalang ng Panginoon ay hindi makatakas sa kamatayan. So maraming tao mga kapatid dito sa mundo na takot mamatay. Lalo na yung mga mayayaman, yung mga tanyag, yung may mga titulo sa buhay, yung mga may milyon-milyong ari-arian na talagang kapag sila ay namatay, takot sila. Bakit? Dahil hindi ba mapupunta ang kanilang pinapagalan? Wala. Okay? Sapagkat lahat ng bagay ay mawawala. Lahat ng bagay ay lilipas, mga kapatid. Walang instant sa mundo. Ang tanging instant lang ay ang ating Panginoon. Okay? Jesus Christ is same yesterday, today, forever. So sabi ng Lucas, basahin natin, 12:20, mga kapatid. Simulan natin sa 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kamay para sa mga taong ito, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa. At sa 20, datapot sinabi sa kanila ng Diyos, ikaw na haling. Ibig sabihin ng haling, mga kapatid, hangal. Amen? Hihingin sa iyo sa gabi ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Amen? So sabi ng mayaman, ako ay marami ng pera, marami na ang aking buhay, wala na akong kailangan pang gawin. Kaya ang gagawin ko na lang ay kumain, uminom, at matulog. Sabi ng isang mayaman, mga kapatid, wala na siyang problema sa buhay. So ibig sabihin kailanman ay hindi na siya makakaranas ng hirap dahil buong taon siya nagpagal para sa kanyang sariling kapakinabangan. So, pero ano sabi ng Panginoon? Na kapag sinabi ng Diyos, ikaw naling hihingin sa iyo sa gabi ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Diba? Wala silbi, mga kapatid. Gaano man kayaman ng tao, gaano man katanyag, gaano man kasikat, kahit tinitingala ko, ano man po, presidente man yan, kapag ikaw mga kapatid ay namatay, ni isang kusing ay wala ka talagang madala. Doon mga kapatid, sa pangalawang buhay na pupuntahan mo. Bakit? Sapagkat hubad tayo na lumabas sa mundo, hubad rin tayo papalik. Amen? So ganoon mga kapatid, maraming mga mayayaman sa mundo pero hindi naman lahat na takot talagang mamatay dahil sa sinasabi mga kapatid na saan ba mapupunta ang kanilang pinaghirapan. Okay? Saan mapupunta? Sa iba o sa mga susunod na sa nila pero sa kanila, hindi na nila ito mapapakinabangan. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. So, sabi ng mga aral kanina sa aking binasa, mga kapatid, sa 3, kapitulo 1 ng Diyos. Sa bawat bagay may kapanahunan, o lahat ay may kapanahunan sinasabi ng Biblia. Sa panahon ng panapala sa silong ng langit. So, ibig sabihin, lahat ng mga nabubuhay talaga ay mayroong kapanahunan. Panahon ng mga kapanganakan, panahon ng pagkamatay, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagpupulot ng itinanim. Lahat ng bagay ay may kapanahunan, mayroong hangganan, lahat ay may pagkasira. Amen? Ang mga bagay sa mundong ito sa silong ng langit ay hindi mamamalagi. Lahat daw ng pinaghirapan ng tao, bawat pinagpagalan, at lahat ng tao na ito ay maglalaho sapagkat ang buhay o sapagkat lahat po ng buhay sa mundo ay nakadisenyo na sa kamatayan. Sa Samuel, mga kapatid, kapitulo 14, ang talata po natin ay 14. Sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na mabubuhos
sa lupa, ni hindi mapupulot. Uli, ni nag-aalis man ng Diyos ng buhay, kundi humahanap ng paraan na siya ay tapon at huwag mamalagi na tapon sa kaniya, mga kapatid. Amen? Amen. Gusto ng ating Diyos, gusto ng ating Panginoon, mamatay ka man, ay hanggat kang nilalang. Amen? Tandaan natin, ang mga taong patay ay wala na talagang magagawa. Kapag patay ka na, hindi ka na makapagbuwis sa Panginoon. Amen. Kapag patay ka na, hindi ka na magagamit, mga kapatid, sa Panginoon. Kapag patay ka na, wala ka ng pagkakataon para maglingkod ng totoo, maglingkod ng seryoso sa Panginoon. Kasi patay ka na, para kang tubig na natapon na hindi na napupulot. Kaya ngayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng mahabang oras, mga kapatid, na paghahanda para ang pabalik ng Panginoon, isa kang Kristiyanong handa. Amen? Hindi masasayang talaga yung ating buhay, mga kapatid. Kasi pagpatay ng isang tao, hindi na talaga yan makapagsisi. Naghihintay na lang yan ng paghuhukom. Naghihintay na lang yan ng eternal punishment o di kaya eternal life. Amen. Yan, mga kapatid. So, ganun mabuti ang ating Panginoon. Hanggat kaya ng Diyos na magbigay ng panahon para sa mga tao, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng mga tao sa mundo, ng pagkakataon na magbago at magbalik loob sa Panginoon para, mga kapatid, sa oras ng kanilang kamatayan ay hindi po nila ito pagsisihan sa harapan ng Diyos. Kasi yung tao ay ang pinaka espesyal para sa Panginoon. Amen? Dahil nilalang tayo ng Diyos, sabi ng Jesus, mga kapatid, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Hindi, mahal na mahal tayo ng Panginoon dahil kamukha niya tayo. Hindi tayo kamukha ng baboy, hindi tayo kamukha ng kahoy, hindi tayo kamukha ng aso. So, ang sabi ng Panginoon, diretso niya sinabi, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang kamukha. Amen? So, kaya napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Tandaan natin, tayo ay nilalang, hindi tayo nilikha. Kasi iba yung paglalang, iba naman ang paglikha, mga kapatid. Magkaiba yan. Amen. Amen. Kasi yung paglikha, sabi ng Panginoon ay magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng malalaking hayop, maliliit na lumagapang. Ganun, mga kapatid, na paglikha sa pamamagitan ito ng salita. Amen. Nabuo ang lahat ng mga bagay o lumitaw ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng paglikha, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pero yung paglalang iba, kumuha ang Diyos na labo, hinulmahan, at mismo yung kanyang espiritu ang kanyang nilagay para magkaroon ng buhay, mga kapatid, na tao. So, ganun mga kapatid, kamahal ng Diyos ang tao. Kaya ayaw ng Diyos na ang tao ay mamatay ng walang kapuluhan. Kasi kapag ang tao ay namatay ng walang kapuluhan at hindi nakapaglingkod sa Panginoon, sigurado siya ay mapupunta sa pangangalaga ng diablo. Amen. Sa pangangalaga ng kaaway. Amen? Kaya ang Panginoon ay nagdidiploy talaga ng napakaraming mga aral para ituro sa tao kung ano yung kanilang dapat gawin sa pamamagitan ng Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? Sabi ng Hebrew, Kapitulo 2, mga kapatid, talatang 15. Sabi dito, at maliligtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan at sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Pansinin natin dito, sa mundong napakaraming tao ang takot na mamatay sa pisikal. Kasi sa kamatayan, pagdating sa kamatayan, dalawang uri yan ang kamatayan, mga kapatid. Unang uri yan ay ang pisikal.
Pangalawa yan, spiritual mga kapatid. Tayong mga unbeliever, o tayong mga believer, mga kapatid, praise God, ang pinakatakutan natin sa kamatayan na ito ay ang spiritual na kamatayan. Kung baga ito ay tinatawag na pagkahiwalay sa presensya ng Panginoon. Pero yung physical na kamatayan mga kapatid, hindi yan pinakatakutan mga kapatid ng mga mananampalataya. Kasi sabi ng Biblia sa Pilipos 1:21, ang mabuhay sa mamatay, ang kay Kristo ay pakinabang. Amen? Tayo naman ng palataya talagang mamamatay, mga kapatid. Pero kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon sa harapan niya, tayo ay nagpapagamit sa Diyoso sa paglilingkod sa Diyos. Kapag tayo ay namatay, ito ay napalaking pakinabang sa harapan ng Panginoon. Hindi masasayang yung ating mga pinaghirapan. Hindi masasayang yung ating mga pagtitiis na ginagawa para sa harapan ng Panginoon dahil sabi ng Diyos ang pangako niya, ito ay malaking pakinabang. Ang mamatay ang Kristiyano na naglilingkod kay Kristo. Kasi natin yung mga sikat sa lipunan, yan, yung mga taong tanya. Ang mga pangalan, lalo na yung mga taong mataas ang posisyon, yan, takot na takot yan silang mamatay sa pisikal, mga kapatid. Pero hindi nila inaalintana yung kamatayang spiritual kasi wala silang alam, mga kapatid, sa kanilang mga patutunguhan pagdating ng ating Panginoon. Bagamat alam nila na ang mabuting balita ng Diyos, bagamat alam nila ang kabutihan ng Panginoon, pero hindi nila mga kapatid tinatanggap. Kasi meron silang mga bagay na ayaw iwan sa kanilang mga buhay. Amen? Amen. Praise God! So, ang kamatayan talaga ay hindi matakasan ng tao. Maraming mga scientists sa mundo ang naghahanap ng sagot para sa kamatayan. Pero sa kasamaang palad, wala talaga silang matagpuan. Amen? Kasi ang Diyos ay, sa Diyos mga kapatid, ang Diyos ang nagmayari ng buhay at kamatayan mga kapatid. So kung kilala nyo si Michael Jackson, yan, kanyang sikat na performer artist. Sa sobrang yaman mga kapatid ni Michael Jackson, di ba, ay isa siya sa naghahanap ng solusyon sa kamatayan mga kapatid. Na gusto ni Michael Jackson, talagang gusto niyang mamatay. Kung mamatay man lang siya, ay umabot siya ng 100 taon. So, tanda na yun, mga kapatid, ibig sabihin lahat ay nagawa mo na sa buhay mo, na-enjoy mo na. Sobrang tanda. Hinanap niya ang paraan kung paano hindi mamamatay. Kaya ang ginawa ni Michael Jackson, mga kapatid, siyempre mayaman siya, marami siyang pera, kaya niya gawin lahat. Ang ginawa niya, nag-hire siya, mga kapatid, sa pag-aaral, sa Michael Jackson ay nag-hire ng mga bihasang doktor sa iba't ibang panig ng mundo. 12 doktor, mga kapatid, na hindi basta mga external doktor na sa tuwing kakain siya, talagang yung mga doktor na yun ay sinasalat kung talagang makakasama ko sa kanya o makakabuti. May 12 doktor si Michael Jackson na nag-aalaga sa kanya dahil ayaw niya mamatay. Pero sa kasamaang palad, mga kapatid, si Michael Jackson ay namatay sa 50 taon. 50 years old namatay si Michael Jackson. Yung pinapangarap niya na 100 years bago siya mamatay ay hindi niya, mga kapatid, naabot. So pinatunayan sa kanya ng Panginoon na walang makagagamot sa kamatayan. Kapag takda mo na, mga kapatid, tandaan natin na kahit sino kang mga doktor na magagaling, mga eksperto, mga kapatid, hindi talaga makahadlang sa kamatayan. Ganon ang Panginoon. Praise God. Kaya napaka-importante na tayo ay maglingkod ng maayos sa Panginoon. Tuloy-tuloy, mga kapatid, hanggang makamper natin yung ating pinapangarap na corona o buhay na walang hanggan. Amen? Ganun mabuti ang Panginoon. Praise God. Kaya tandaan natin, hindi natin matatakasan ng kamatayan, pero habang tayo ay nabubuhay, dahil ang pagkakataon para sa pagkakanda.
Kaya ang pagkakataon sa lahat ng tao, sa lipunan, sa lahat ng tao na nilalang ng Diyos, nasa kanila ba yung pagkakataon, mga kapatid, na magkaroon loob sa Panginoon, maglingkod, magpagamit sa Diyos, mga kapatid. Talagang lumuhod sa harapan ng Panginoon at umiyak kung kinakailangan, mga kapatid. Para sa kamatayan, praise God, hindi sila magsisi sa kung ano ang kanilang ay nilalang, mga kapatid. So, last verse na tayo, mga kapatid. Praise God. Sabi ng hindi ako nagkakamali, 2 Pedro. Sabi ng 2 Pedro, mga kapatid, ang kapitulo 3 ang talata natin ay 9. Ipinapakita dito ng Diyos kung gaano niya kamahal ang tao. Hindi mapagpalipan ang Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako gaya ng pagpapalipan na pinapalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Sa iyong Panginoon ay hindi pa bumabalik. Amen. Kasi maraming mga mananampalataya na ang tagal ng Panginoon bumalik. Sabi ni Pastor, sabi ni Sister, malapit na bumalik ang Panginoon, pero inabot na ng kamatayan, yung aking mga lolo at lola, mga brother, parin ang pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi nilalitig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Hindi sabihin, marami pang hindi nagpapalik loob sa Panginoon. Marami pang hindi nagsisisi. Marami pang hindi tumatanggap sa Diyos. Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon dahil ayaw ng Diyos na ang sino man ay makahamak. Ganun mabuti ang Panginoon. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Huwag na natin sayang ang opportunity na tayo ay tinawag ng Diyos. Huwag na natin sayangin ang pagkakataon na ipinalam ng ating Panginoon sa atin na sa kanyang pagbabalik ay bibigyan niya ng gantimpala ang lahat ng mga namatay kay Kristo. Once again, mga palipalakpakan natin ang ating Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Nawa ay nagkaroon sa inyo ng kunting aral na sa ating mga tinalakay sa umagang ito, nagkaroon sa inyo ng content blessing sa inyong mga puso na ang kamatayan, mga kapatid, ay kailangang paghandaan. Sapagkat kapag patay ka na, hindi ka na makapag-ahanda pa, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At wala mga pagkatagahan, salamat sa Panginoon muli. Hindi na tayo na po sa ating Jesus. Praise God, hallelujah. Mas kayo dyan ah. Yan mo yung simbahan? Yan yung simbahan? Masakit dito. Sarado namin to.